Magandang gabi po sa inyong lahat. Mula sa Ebanghelyo ni San Lucas ang ating napakinggan ngayong gabi at mapapansin ninyo na ito po yung tinatawag nating pasimula ng public ministry ni Jesus. Sinimulan ni Jesus ang kanyang gawain bilang sinugo ng kanyang Ama. At sa pagsisimula ng kanyang public ministry, isang mission statement ang kanyang sinabi. Ano po yung kanyang mission statement? Ito po yung kanyang parang plataforma de gobyerno na kung saan as Jesus started His ministry, how He wanted to shape His mission on earth. At ano po yung kanyang sabi? Ang sabi niya, sinugo ako upang ipangaral ang mabuting balita. Na kung ating titignan, ano po yung tanging misyon ni Jesus? Ang misyon ni Jesus, ipangaral ang mabuting balita. Kaya bilang anak ng Diyos, bahagi po ng kanyang misyon ang maging propeta. Malinaw po yun kay Jesus. Dahil siya'y sinugo ng Diyos, siya'y isang propeta. At gaya po ni Jesus, ito rin ang paanyaya sa atin ngayong gabing ito. Sinusugo tayo bilang makabagong propeta, hindi lamang ng ating bayan, kundi makabagong propeta ng inyong bawat tahanan. At ang propeta, hindi po isang fortune teller. Ang propeta, hindi po isang simpleng tagapagpahayag ng mga bagay na gusto lamang natin marinig. Malimit po, no? Yung po yung nagiging kalakaran sa panahon natin ngayon. Pakikinggan kita sapagkat gusto ko yung sinasabi mo. Pero marami ng tao ang ayaw nang makinig sapagkat ayaw nilang marinig ang dapat na sa kanilang pinapakinggan. At yun po yung tungkulin ng isang propeta. Ang propeta, ipahayag hindi lamang yung mabuting balita, kundi ang propeta, magpahayag ng dapat nating marinig. Hindi lamang po yung gusto natin mapakinggan. At kaya nga po ngayong gabing ito po yung ibinibigay sa ating paalala. Magpahayag ng katotohanan. Alam niyo, no, pag po umiikot po ako ng ating pamayanan, no, malimit ko pong tinitignan po yung mga tao sapagkat una, kayo po ang aking parokyano. Kaya minsan sasabihin ko, parang hindi ho kayo nasimba. Alam niyo, nakakatuwa sapagkat may mga tao, pag sinabi mo ganon, sasabihin nila, "Oy, opo, Father." O ngayon po dahil nagkita na tayo, magsisimba na po kayo. At nakakatuwa, may mga tao po kung pinaalalahanan, kinalingguhan, talagang magpapa-attendance. Lalapit sa akin, "Father, nagsimba po kami ngayon." Gayon pa man, may mga tao din naman na kapag sinabihan mong, "Hindi ho kayo nasimba," sa harap at tanggapin bilang isang katotohanan, magagalit pa. Kamakailan lamang, meron po akong pinaalalahanan. Sabi ko, "Hindi ho kayo nasimba." Nakarating sa akin, nagalit daw siya. Bakit daw kinakailangan pang ipaalala ang pagsisimba? Kaya ang sagot ko, sino magpapaalala? Si Kapitan? Sino magpapaalala? Yung kagawad? Nakakakaba. Kung isang bagay na totoo naman ay pinapaalala, pero ayaw tanggapin, nakakakaba, nakakatakot. Kaya nga po ngayong gabing ito po yung unang bagay na tungkulin na dapat nating mapaalalahanan. Ang pakinggan, hindi lamang yung masarap sa pandinig, kundi tanggapin ang dapat nating mapakinggan, ang dapat nating malaman. Pangalawa, hindi lamang tagapagpahayag ng mabuti ang tungkulin ng isang propeta. Ano po yung pangalawang tungkulin ng propeta? Ang ipaalala ang kabutihan ng Diyos. Na sa tuwing bubuksan ng propeta ang kanyang bibig, lagi mapapakinggan kung gaano kabuti ang Diyos sa kanyang bayan. Kaya po alam nyo, yung mga magulang na naririto, bilang magulang, yun po ang inyong tungkulin. Hindi lamang ipakilala kung sino ang Diyos, kundi sa tuwing bubuka ang ating mga bibig, mapapaalalahan ang inyong mga anak kay buti ng aking mga magulang.
o kay buti ng ating Panginoon. Tabi-tabi po ha, tabi-tabi. Minsan yung bata, hindi pa nga natututuhan ng abakada, natuto ng magmura. Minsan yung bata, hindi na nga po nakapagsisimba, ang magulang nagsilbing malaking hadlang upang ang kabataan, ang bata, ay hindi makapunta sa simbahan. Sa panahon natin ngayon, mga minamahal kong kapatid, we don't need Messiah because we have already one. It is Jesus. But what the world needs now is the modern day prophets who would not only speak about the truth, but always speak about the goodness of God. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, yun po yung biyayang hingin po natin. Marami na po tayong propet, marami na po tayong Mesiyas na nagnanais baguhin ang mundo. Pero ngayon, ang mas kailangan natin, ang propetang tagapagpahayag ng mga bagay na hindi lamang gusto nating marinig, kundi mga propetang magsasabi ng dapat nating mapakinggan. At pangalawa, ang isang propeta, tagapagpakilala, hindi lamang ng batas ng Panginoon, kundi tagapagpaalala na ang Diyos ay mabuti. Kailangan natin ng propeta, bakit? Sapagkat madali tayong makalimot. Marupok tayo sa ating paggawa. Madali natin makaligtaan ano ang dapat natin gawin. Kaya ang propeta, hindi lamang tagapagpahayag, kundi ang propeta, tagapagpaalala. Kaya sa pagpapatuloy ng misang ito, yun po yung hingin nating biyaya. Nawa, sa pamamagitan ng ating salita, sa tulong ng ating halimbawa, mapahayag natin ano ang tama at dapat, makilala sa pamamagitan natin kung sino si Jesus. Nang sa gayon, laging maalala ng bayan ng Diyos ang kanyang kabutihan. Amen.